Okay, magandang hapon po sa SCB Tribes na kung saan ay sumusubaybay po ng live streaming na ito sa bawat araw. Salamat po dahil ako po yung nakabalik na upang patuloy na magbahagi rin ng aking mga kaalaman at kaunawaan na ipinagkakalob ng Panginoon sa aking pong paglilingkod sa Diyos. At salamat po sa unay sa Panginoon na kung saan siyang pinagmumula ng biyaya at kahabagan upang ang buhay natin ay patuloy na umunlad at ang magamit ang buhay natin in advancing His kingdom. Salamat din po ng marami sa ating mentor kay Pastor Wilbert Butchal na kung saan nagbigay ng platform na ito. At salamat din po sa staff ng SCB team na siyang nangangasiwa upang magkaroon ng katuparan ang SCB live streaming na ito, mga kapatid. Sa hapon pong ito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay may pamagat na The Priority of Divine Law for Kingdom Living. Yan po ang title na nais kong i-share sa inyo, mga kapatid. The Priority of Divine Law for Kingdom Living. Ang susi po, the key to living successfully in this season, na lalo't nakikita natin ang kaguluhan, is rediscovering or returning to the supremacy and force of divine law. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Noong una po ay hindi ko masyadong binibigyan ng pansin ito dahil po ang diin ng aking kaunawaan sa aking pag-aaral ay yung grasya o biyaya ng Diyos ang talagang kinakailangan natin sa ating buhay. But sa panahong ito po na inihahayag ng Diyos ang mensahe ng kanyang kaharian, ay nakita ko po na napakahalaga ng mga batas o prinsipyo ng kaharian ay malaman natin, maunawaan natin at maipractice natin upang yung suporta ng gobyerno ng kalangitan ay maranasan natin dito sa ating buhay sa lupa, mga kapatid. Kaya nga, ito ang susi ng matagumpay na pamumuhay bilang mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito ay ating madiscover at bumalik tayo doon sa supremacy, and force of divine law. Kaya nga po, bakit natin kinakailangang i-prioritize ang pagsunod sa mga batas ng ating manlilikha? Kung ating pong babasahin ang aklat ng Deuteronomy, chapter 28, verse 1 to 15, sa ang salita ng Diyos version, ko po kinuha Tagalog, ang sabi po rito sa verse 1, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakahihigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, pero magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo.
Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at ang inyong ani. Padadalan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit. At pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa pero kayo ay hindi mangungutang. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod lang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa inutos ko sa inyo sa araw na ito at huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. At alam na po naman natin, pag idinerecho natin iyan, yung mga sumpa riyan ay talaga namang katakot-takot ano po. But ang gusto ko pong bigyan ng pansin sa inyo ay napakahalaga ng mga batas na itinatakda ng Diyos sa ating buhay. Totoo pong ang kaligtasan na ating tinanggap ay biyaya ng Diyos. Grasya po ng Panginoon iyan. Ano po? Hindi pwede tayong maligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, walang taong ibibilang na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan, sapagkat kaya hindi natin natutupad, kaya hindi tayo mapapawalang sala ay sa dahilang hindi natin natutupad lahat. Kaya sabi ng Galatians 3:10, sumpain ang sino mang hindi tumutupad sa buong aklat ng kautusan. Ano po? Kaya ang kaligtasan natin tinanggap ay grasya ng Panginoon. But according to Ephesians 2:8-9 hanggang to 10, ang sabi doon ay yung grasya pa rin iyon ang kinakailangan naman natin upang tayo ay gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, ang grasya ng Panginoon na iyan ay kinakailangan natin upang hindi lamang sa kaligtasan, kundi upang yung mga batas na itinatakda ng Diyos sa ating buhay bilang mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito ay masunod natin, ay kinakailangan po natin ang kanyang grasya, mga kapatid. Dahil alam naman natin, ang grasya ng Diyos ay hindi lang kaligtasan ang binibigay, kundi ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan upang ang kalooban ng Diyos, upang ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay magawa natin, upang yung kanyang mga batas na itinatakda para sa ikabubuti ng ating buhay ay maisakutuparan natin. Ano po? Kaya nga, bakit natin kinakailangang i-prioritize ang pagsunod sa mga batas ng ating Diyos na manlilika? Unang-una po, the key to overcoming chaos which the world is facing right now is to return to God's laws and order. Ang susi po upang i-overcome ang mga kaguluhang nagaganap at hinaharap ng mundong ito sa kasalukuyan ay bumalik tayo doon sa mga batas, God's laws and order. There are two words that should never be separated, law and order. Law and order are two sides of the same coin, mga kapatid. Ibig sabihin, pag tumutupad po tayo ng mga batas maging sa ating lipunan, ay ibig sabihin, ito po ang nagbibigay ng kaayusan ng buhay. Maging nga po sa traffic laws. Alam naman natin mayroong traffic laws, na ini-enforce ng ating gobyerno sa pagmamaneho. Kaya pag walang batas trapiko ay napakagulo po at napakahirap mag-drive diyan po sa Metro Manila. So kaya nga napakahalaga ng traffic laws at pag sinusunod natin ang traffic laws ay naiiwasan po yung aksidente.
naiiwasan po yung yung kaguluhan. Kaya nga, laws and principle will deliver and protect you from chaos. Ang isa pa po, from confusion and from ignorance. Kagaya nga po ng nabanggit ko sa inyo, napakahalaga po ng batas na itinatakda ng ating gobyerno sa pagmamaneho. Dahil pag hindi po natin susunod dito, ay malamang at sa malamang ay napakarami pong aksidente at napakagulo ng pagmamaneho, lalo na po sa kamay nilaan. Kung tayo po, when you have a clear understanding of God's laws and kingdom living, there will be no chaos and confusion. Sabi po sa Mateo 7:21 to 23, ito po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo na hindi ko mo tayo ay naglilingkod sa Panginoon kasi ang mga taong ito ay nagsabi, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masamang espiritu at gumagawa ng maraming himala? Pero ang sagot ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Ibig sabihin, sa kaharian po ng Diyos, kung gusto nating ma-experience dito sa daigdig, ang suporta at ang buhay na ipinapangako ng kaharian ng langit sa daigdig na ito, kahit tayo narito pa, ay kinakailangan nating sumunod sa kalooban ng ating Ama nasa langit. Ibig sabihin, kinakailangan ang bawat batas ng kaharian ay kinakailangan nating ipraktis sa ating buhay. Hindi po komo tayo ay naglilingkod, ay lisensya na po iyon upang hindi natin sundin ang mga batas ng kanyang kaharian. Hindi komo tayo nangangaral, hindi komo tayo nakakapagpalayas ng masamang espiritu at nakakagawa ng himala, ay lisensya na po iyon upang parang lisensya natin upang kahit lamang tayo lumabag sa mga batas ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya ang sagot ng Panginoon rito, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin mga gumagawa ng masama. Ang ibig sabihin po mga kapatid, na hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit, yung kaharian ng langit na dinala ng Panginoong Jesucristo dito, pag hindi po natin sinusunod yung mga batas ng kaharian ng langit, ibig sabihin, hindi po natin ma-experience yung buhay na ipinapangako ng kaharian ng langit, na dito pa sa daigdig na ito pwede na po nating maranasan. Kaya nga, doon sa kasunod, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa 24, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay na ito, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. So malinaw po dito na yung nakikinig lamang at sumusunod sa mga batas o prinsipyo ng kaharian, ito ang sinasabi ng Panginoon na katulad siya ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Na kung saan ay dumating ang shaking ng malakas na ulan, baha, humampas ang malakas na hangin sa bahay na ito, pero hindi ito nagiba. Dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ibig sabihin pala, kapag patuloy nating pinapraktis ang lahat ng mga batas o prinsipyo ng kaharian ng langit sa ating buhay sa daigdig na ito,
kahit po anong shaking na dumating sa ating buhay, kung yun ang inilalapat natin para harapin ang mga shaking na ito ng buhay, hindi po tayo pwedeng igupo. Katulad po halimbawa, sa karanasan ko rin bilang pastor, mayroong mga kapwa-pastor na sumira sa akin, mga pastor na kung saan ay idinadown ako sa aking kalagayan ng paglilingkod sa Panginoon na wala naman akong alam kong ginagawang mali. Mga kapatid, ang nakita ko po, yung pagtugon ng tama doon ay ilapat yung mga batas o prinsipyo ng kaharian. Ang sinasabi nga ng Panginoon, kung ang iyong kaaway ay kung gawan ka na masama ng iyong kapwa, ay gantihin mo ng mabuti. Kaya napakahalaga po nito mga kapatid, kung mayroong mga taong naninira sa atin, yung mga taong naninirang iyon sa atin ay hindi natin dapat tapatan ng ngipin sa ngipin, kundi yung batas ng kaharian na kung saan ay tugunin natin ng may pag-ibig, tugunin natin ng may katalinuhan sa pamagitan ng batas ng kaharian upang kung magkagayon, yung mga taong gumagawa noon ay hindi makapangibabaw sa ating buhay. Naalala ko po ang buhay ni Joseph, na kung saan ay pinagtulungan siya ng mga kapatid at siya po ay inihulog sa balon. Pagkatapos po noon ay ibinenta siya sa mga Ismailita. Pagkatapos siyang mabenta sa mga Ismailita, ay siya po ay nadala sa Ehipto at siya naman ay binili ni Potiphar. At pagkatapos po, doong siya po ay nasa bahay ni Potiphar, ay napakahusay pong maglingkod ni Joseph. Talagang ibinigay niya yung kanyang the best sa pagmamanage ng mga ipinamahala sa kanya ni Potiphar. Hanggang sa dumating na siya na ang naging pinakamataas doon sa alipin ng Potiphar na namahala nung kanyang mga ari-arian. Subalit isang araw, ay alam naman natin na nangyari na pagbintangan siyang rapist, dahil doon sa asawa ng Potiphar. At ang nangyari po, yung kanyang tamang pagtugon sa maling pagbibintang sa kanya, ang binagsakan pa po niya bilangguan. Ibig sabihin, yung masamang pangyayaring iyon sa buhay ni Joseph, ay hindi niya tinugon ng ngipin sa ngipin o mata sa mata. Ang itinugon po niya doon, mga kapatid, sa pangyayaring iyon, ay tinakbuhan po niya yung asawa ng Potiphar at hindi po niya ginalaw. Subalit nung mangyaring makuha yung kanyang damit, mapilis yung kanyang damit, doon siya napagbintangan na siya po ay rapist. Pero makikita natin, wala tayong makikita pong paghinanakit si Joseph sa Diyos. Wala tayong makikita nga pagsama ng loob. Wala tayong makikita pagtatampo. At magi sa kanyang mga kapatid ay wala tayong mababasa sa Bible na si Joseph ay nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Wala po. Oho. At maging doon sa bilangguan, mga kapatid, sa mga pangyayari doon nung siya ay mag-interpret ng panaginip nung baker at saka po nung cupbearer. At ang sabi niya doon sa nakaligtas ay alalahanin mo naman ako sa harap ng hari. Pero hindi po siya nabanggit nung magpunta roon. Lumipas pa ang isang taon. Pero si Joseph, wala po tayong makikitang hinanakit o sama ng loob. Maging nung makita niyo ang kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, doon sa mga pangyayaring iyon sa kanyang buhay, na shaking na dumating sa kanya, iyon ay nagiring preparasyon ng Panginoon sa kanya kung talagang matatag na at matibay ang kanyang pundasyon upang dalahin siya ng Diyos sa mas mataas na kalagayan ng buhay. Kaya sa ating mambuhay, mga kapwa ko lingkod, kung tayo nakakaranas ng shaking, na iba't ibang klase ng shaking na dumarating sa ating buhay, na wala naman tayong ginagawang mali, wala tayong ginagawang masama, ibig sabihin, inaalaw ng Diyos ito sa ating buhay sapagkat tinitingnan, gusto niyang makita natin kung matibay na ba talaga yung pundasyon ng ating buhay, kung talaga bagang yung ating buhay ay ipinundasyon natin sa mga batas o prinsipyo ng kaharian. Kaya napakahalaga po nito mga kapatid, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato.
Kaya nga, lagi kong sinasabi sa mga kapatiran man dito sa Quezon, sa mga kapwa ko pastor, na talagang darating at darating sa buhay natin ang shaking. Hindi natin maiiwasan iyan. Mga taong maaring naninira sa atin, mga taong nagbibigay sa atin ng nakakapagpa-depress sa atin, pero tinitingnan tayo ng Diyos kung paano tayo tumugon. Tinitingnan tayo ng Panginoon kung natutugon natin ng batas ng kanyang kaharian yung mga bagay na iyon na nagaganap sa ating buhay. Katulad ni Joseph. So kaya nga po, matalino yung ganayong tao, matatag siya, matibay siya, hindi siya kayang igupo. At sa kasunod naman, ang sino mang nakikinig at sumusunod, ang sino mang, sa kasunod naman dito, kaya nga ang kasunod doon, ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang umulan ng malakas at bumaha, tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ibig sabihin, kung tayo, kahit nga tayo pastor, kung tayo panay information lamang, nakikinig tayo, pero hindi naman natin ito sinusunod, pinapraktis sa ating buhay, ang sabi ng Panginoon dito, para tayong hangal na nagtayo ng kanyang buhay, ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang hampasin ito ng malakas na shaking, ay ang sabi rito, nagiba ito at lubusang nawasak. Kagaya po dun sa konteksto nito, nang sinasabi dito, Panginoon, Panginoon, ang sabi ng Panginoon, hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa karya ng langit ang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Kaya nga, hindi natin pwedeng maging, kumbagay, parang lisensya na tayo naglilingkod. Okay lang na tayo makalabag sa mga batas ng Diyos kasi may grasya naman talaga siya sa atin. Mga kapatid, hindi natin ma-experience yung ipinapangakong ng kaharian ng langit na pwede mo nang maranasan sa buhay na ito sa daigdig. Oo. Kaya nga, pangalawang bagay, kung bakit natin kinakailangang why we need to prioritize in obeying the divine laws. Pangalawang bagay po, mga kapatid. Ang sabi po rito, experimentation in life is a result of ignorance of divine laws. So, sigurado po yun, kapag hindi po natin alam ang mga batas na itinatakda ng Diyos sa kanyang kaharian, sigurado mag-eksperimento tayo sa ating buhay. Wala po iyang iniwan kapag ang isang bagay na binili mo ay hindi mo binasa yung manual at hindi mo naman talaga alam gamitin, mag-e-eksperimento ka sa buhay. Oho. Kagaya ko rin po nung araw, nung hindi ko pa rin po alam ang mga batas na itinakda ng Diyos sa pag-aasawa at pagpamilya, marami rin pong gulo o sakit ng ulo ang dinanas naming mag-asawa sa aming buhay. Ang isang dahilan, hindi po namin alam yung mga prinsipyo o batas na itinatakda ng Diyos sa pag-aasawa at pagpapamilya. At kapag hindi mo alam, hindi natin maiwasang mag-eksperimento tayo sa ating buhay. Oho. Ang experimentation ay ano po lamang iyan, mahalaga lamang po yan sa mga scientists kapag mayroon po silang tinutuklas na bagay sa kanilang sa kanila pong pag-eksperimento ay talaga pong kinakailangan nila upang matuklasan nila yung mga bagay na kanilang tinutuklas. Pero sa buhay pananampalataya po, experimentation in life is a dangerous practice, mga kapatid. Oho. Kagaya nga po ngayon, marami po ngayong mga nag-asawa, ikinasal, ang isa ay pupunta sa ibang bansa, maiiwan yung isa dito para humanap ng pera para sa ikaunlad ng pamilya. Ang hindi po nila naiintindihan ay nag-eksperimento sila
ng kung saan ay meron ng batas na itinakdaan Diyos diyan na ang mag-asawa ay hindi dapat paghiwalayin ng ano paman o ninuman. Hindi dapat. Kaya nga ang isang lalaki at babae ay nag-asawa dahil may pangangailangan sila sa isa't isa. Kung kaya makikita natin sa napakaraming mag-asawa na humantong sa tuluyang paghiwalay sa dahilang nag-eksperimento sila ng bagay na ito ay hindi itinatakda ng batas ng Diyos. Ano po? Kaya nga sinabi ng Diyos, sinasabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin nino paman o ng ano paman. Ano po? Kaya nga pag alam natin yung divine laws, kagaya po ngayon, ipinasa na po sa ating bansa yung annulment, legal separation. Pag alam po natin yung divine laws at ipinapractice natin ito, kung gaano man katindi yung problema ninyo mag-asawa, hindi ninyo susundin itong mga batas na ito na itinakda ng gobyerno dahil ito po ay sumasalungat doon sa batas ng Diyos patungkol sa pag-aasawa at pagpapamilya. Kaya po sa ating lipunan ay napakarami ng mga broken family. Ay sa dahilang hindi po o ignorante ang maraming mga mag-asawa patungkol sa batas ng pag-aasawa at pagpapamilya. Kaya nga po mga kapatid, when you know the laws or principles of something by which it function, you don't need to guess what to do in a particular situation. Naalala ko nga po sa mga kinakasal ko, lagi kong sinasabi sa kanila na kung kayo ay maghihiwalay ng dahil lamang sa paghanap ng pera, ay mali ang inyong gagawin. Yan ay mapanganib sa inyong pagsasama bilang asawa na siyang maging susi ng tuluyan ninyong paghiwalay. At sinasabi ko sa kanila, marami ng kwento tayong narinig. Ano po? Sa isa rin pagkawasak ng pamilya, pag umalis yung tatay, naiwan dito yung nanay, at mayroon ng mga anak, walang kinagigisnan yung mga bata na siyang magdidisiplina doon sa mga anak. Pagdating nung tatay, kung minsan, okay nga, nagkaroon ng pera, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng maraming pera sa bangko. Pero sira naman ang kanyang pamilya dahil yung kanyang isang anak ay nabuntis, yun namang isang anak niya ay naging drug addict. Ano po? Ibig sabihin, mayroong mahalagang bagay na mayroong higit na mahalagang bagay na nawala. Mayroong nga siyang nakamit, pero higit na mahalaga ay nawala yung magandang takbo ng buhay sa pamilya. Kaya nga po, napakahalaga nito mga kapatid. Maging pong tayong mga anak ng Diyos, mamamayan ng kanyang kaharian, pag hindi natin alam yung batas ng Diyos na itinatakda sa layunin ng ating buhay, hanggang dulo ng ating buhay, hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga ang buhay natin ay importante yung itinuturo ng ating mentor na dapat ay madiscover natin sa Diyos yung purpose ng buhay ng bawat isa sa atin. Kasi hindi pare-pareho tayo ng purpose. Kagaya nga po, nung maintindihan ko na talagang ang layunin ng Diyos sa aking buhay, ay magi po akong lingkod ng Diyos, magpastor po ako, magpamula po noon, ito po ang binigyan ko ng focus ng aking buhay. At tunay po naman, na habang isinasagawa ko yung layunin ng Diyos sa aking buhay, ay nakita ko po yung suporta ng Diyos sa aking buhay, maging sa aking pamilya, at maging dito sa iglesyang ito na kung saan ko ginagamit ng Panginoon. Napakahalaga po yung batas, mga batas na itinakda ng Diyos sa layunin niya sa buhay ng tao. Magiling yung the laws of potential. Pag alam natin yung batas na itinatakda ng Diyos sa potential, ay talaga pong ito ay magmumultiply. Kagaya po ng isang binhi ng mangga. Ang isang binhi ng mangga, pag ating titingnan at iisipin,
ay isa lamang puno ng mangga. Totoo po yun. Pero pag titingnan natin yung potential ng mango seed, isa po siyang kagubatan. Isa siyang kagubatan. Na kapag yung isang bining iyon ay inilagay natin sa kanyang conducive environment sa lupa, at pag siya po'y tumubo at inalagaan siya, lumaki siya, gumulang siya, at namunga po siya, at yung lahat ng bunga ay iyong ginawa ding binhi, mga kapatid, paglipas ng ilang panahon, meron ka ng kagubatan doon sa kapaligiran ng iyong bahay. At kung sabihin natin yung 100 binhing iyon, yung 100, nagkaroon ka ng 100 binhi ng mangga na itanim mo yun at napalago mo uli, gumulang ulit, namaunga uli, at yung mga buto noon ay ginawa mo uling binhi, isa na pong kagubatan. Ekta-ektarya na pong lupa. Ganon po yung batas ng potential sa isang mango seed, mga kapatid. So kaya nga po, the divine laws, ang isa pa, ang divine laws ay nagbibigay sa atin ng confidence. They give you clarity. They give you deep conviction. And most of all, they give you boldness. Kaya pag alam mo ang batas na itinakda ng Diyos sa isang aspeto ng buhay, nagkakaroon ka ng deep conviction, nagkakaroon ka ng clarity, nagkakaroon ka ng boldness. Kagaya nga po, naalala ko po noong pong nilakaran ko yung prinsipyo ng Panginoon na nag-aasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Nung maintindihan ko yung agricultural principle na yon, ay pwede ring ilapat sa pera, ay doon ko po naranasan na kung saan ay talagang natustusan po yung pangangailangan ng aking pamilya, yung pangangailangan maging sa iglesia, kahit na po sa panahon ng pandemic, mga kapatid. Kasi yun ay batas na itinakda ng Diyos. Kasi nung banggitin po yun, kung di ako nagkakamali, 2 Corinthians 9:6, binanggit ni Pablo doon yung pagbibigay ng tulong sa Jerusalem. At doon doon sa sulat na yun ay doon niya nabanggit, ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani ng sagana, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani ng bahagya. Kaya nga kung alam at malinaw sa atin na unawa natin, yang mga batas na itinatakdang iyan ng Diyos sa buhay, magkakaroon po tayo ng boldness na isagawa natin yang mga batas na yan, na kahit mayroon pang krisis sa mundong ito, hindi ka matatakot dahil alam mo na ang batas na itinatakda ng Diyos sa buhay ay ito po'y permanente at ito po'y hindi pa bago-bago. Ano po? Kaya nga, when you know the laws of something, you become courageous. Matapang ka. Matapang ka. So kaya nga po, naalala ko po, kapag mayroong mga humihingi sa akin ng payo tungkol sa kanilang problema, ang lagi ko pong sinasabi, kung ikaw ay magsasabi at hingi sa akin ng payo tungkol sa aking problema, ang sinasabi ko po lamang ay huwag kang magsisinungaling, huwag kang magtatago sa problemang ihahayag na gusto mong sabihin sa akin. Kasi pag hindi mo sinabi ang totoo, hindi ko maibibigay yung tamang batas na itinatakda ng Diyos sa particular na issue ng iyong buhay. Kaya napakahalaga po na tayo, maging sa ating mentor, kung tayo po hingi ng payo, ay napakahalaga po noong wala tayong itinatago, kundi inihahayag natin upang ang ating mentor naman ay makapagbigay ng prinsipyo ng Diyos patungkol doon sa problema ang ating kinakaharap. Kaya nga po pag alam natin ang batas ng Diyos at maging sa isang organisasyon at nagkaroon ng problema po yung organisasyon na iyan, hindi mo kinakailangang hanapin yung mga personalities. Ang kinakailangan mo malaman kung ano ang batas na nilalabag ng sino pa man sa organisasyon. At pag nakita yung bagay na iyon, ibalik at sundin yung batas na iyon, masusolve po ang problema. Ano po? Napakahalaga po na yan. Naalala ko po, minsan pangyayari doon sa aking sasakyan,
ay nasira po yung pong condenser ng aircon. At nung pong ipaayos ko bumili ako ng bagong condenser at nung akin pong ipakabit na, ay ayos na po, lumamig na po siya, okay na. Pero nung ako po ay magtungong Maynila, nagulat ako pagdating sa traffic, ay nawawala po yung lamig. Ano po? At pag tumatakbo naman po kami, bumabalik naman yung lamig. Sabi ko, ano kayang problema nito? So, dinala ko po sa isang pagawaan ng mga aircon, doon sa may Antipolo, may nadaanang malaki. At ang hatol po ay naglinisin, ibaba lahat, at nung magkwenta po sila ay 15,000 yung halaga ng dapat kong bayaran. So nung maano ko po yun, ay meron po naman akong nakilala na eksperto pagdating sa paggawa ng car aircon, diyan po sa may pagitan ng San Pablo at ng Chaong. At tumawag po ako sa kanya at ang sabi ko sa kanya, bakit ganito yung sasakyan kong ito? Kasi po nung bumili ako ng bagong condenser, ay bali doon sa kanya pong shop ipinagawa yon. Kaya nung tawagan ko siya, yung tauhan niya nagawa, ay sabi ko, ano kayang problema nito? Ang sabi niya sa akin, sir, ang isang maaaring problema na yan ay yung relay doon sa compressor na baka may problema na, kaya nagsa-shutdown yung compressor pagdating sa trapikan. Or kaya, ang isa pa, ay yung plate niya ay may problema na ng compressor. Or kaya, sabi niya, ay sobra ang preyon o kulang ang preyon. Kaya ang sabi niya, yung preyon ay pasingawin mo. At si Brother Glenn, na siya kong pinagdadrive, ay alam po niya yun, ang ginawa po niya, pinasingaw po niya ng konti. At nung pasingawin po niya ng konti, mga kapatid, ay yun po, umayos na po yung air condition. Dahil yun po pala, ay may sensor na pag sobra yung preyon, ay kusa pong mamamatay yung kompresor. Pag kulang din po naman yung preyon, ay kusa din pong mamamatay yung kompresor. Oh. So, sapagkat yung eksperto sa aircon ay alam niya yung batas na yun, ay naayos po. At hindi po ako gumastos na doon sa air condition ng aking sasakyan. So, kaya nga po, when you know the laws of something, you become courageous. Ano po? So, kaya napakahalaga na lumago ang ating kaalaman, lumago ang ating kaunawaan sa iba't ibang batas na itinatakda ng Diyos sa ating pamumuhay. Naalala ko po nung araw, noong panahong hindi pa po natutuklasan ang law of aerodynamics, napakahirap pong magbiyahe. Ano po? Napakahirap pong magbiyahe dahil pupunta ka lamang sa ibang bansa ay buwan ang inaabot ng iyong pagtatravel sa barko. Pero noong pong matuklasan ang law of aerodynamics, ay napakabilis lamang pong mag-travel. Pero yung pong batas na yun, pag naitinakda ng Diyos sa buhay, noon pa pong panahon ni Eva at Adan, naroon na po yung batas na yun. Naroon na rin yung law of gravity. Kaya nga, permanente ang batas ng Diyos. Permanente yung law of aerodynamics, hindi lamang natutuklasan. So kaya nung matuklasan ng tao, ng Wilbur and Wright brothers, yung pong law of aerodynamics na yun, doon po nagsimulang bumilis ang pagtatravel ng tao patungo sa iba't ibang lugar sa daigdig. So kaya ibig sabihin, napaka-powerful ng batas ng Diyos na itinatakda sa iba't ibang aspeto ng buhay ng kanyang nilikha, lalong-lalo na sa ating mga binigyan niya ng dominionship dito po sa earth na ito, sa planetang ito, na kung saan siya ang lumikha. Oho. Pangatlong bagay, kung bakit natin dapat i-prioritize ang batas ng ating Diyos na manlilikha. Kasi ganito po, to live in a country,
you must learn, understand, and obey the laws of that country. Sa pamumuhay mo sa isang bansa, kinakailangang matutunan mo, maunawaan mo, at sundin ang batas ng bansang iyon. Same in the kingdom of God. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay tinatawag na law-abiding citizen kapag tayo po ay masunurin sa batas ng ating bansa. Ganon din po sa kaharian ng Diyos. Ano po? You cannot live in a country as citizens and you obey the law of another country. Hindi po pwede yun. Na ikaw ay immigrant sa Canada na ang ilalapat mong batas doon ay yung batas na tutunan mo sa Pilipinas. Naalala ko po yung kwento sa akin ni Pastor Bong na yung po kanyang tatay ay driver dito po ng jeepney dito po sa Malabon, ano po. At nung na pong naging immigrant sa Amerika, ay tinuruan po nung kapatid ni Pastor Bong na mag-drive doon sa Amerika. At ang sabi raw nung anak, doon sa tatay, ay yung aking itinuro sa iyo, yun ang susundin mo. Huwag ka ditong magdadrive na yung alam mong batas sa pagdadrive sa Pilipinas ang gagamitin mo. Tiyak mahuhuli ka dito. Oho. So ibig sabihin, ganoon din sa kaharian ng Diyos mga kapatid. Ano po? Yung batas na natutuhan natin sa mundong ito, from the kingdom of darkness, hindi natin pwedeng gamitin at dalahin sa kaharian ng Diyos, sa pamumuhay natin sa kaharian ng Diyos, bilang mamamayan tayo ng kaharian ng Diyos. Tatandaan na natin mga kapatid, galing tayo sa kaharian ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak. At kaya tayo, hindi natin ma-experience sa kasalukuyang panahon ang napakagandang pangako ng kaharian ng langit sa buhay dito sa daigdig, ay sapagkat napakarami sa atin na hindi natin sinusunod ng lubos-lubusan yung mga batas ng kaharian. Kasi namulat tayo na lagi na lang yung grace na iyan, na siyang naging dahilan kung bakit hindi natin sinusunod ang law. Samantalang ang grace ng Panginoon ay binibigay sa atin, yan ay kapangyarihan at abilidad ng Diyos upang masunod natin yung kanyang mga batas na itinatakda sa buhay bilang mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito. Kaya nga po in 1 Corinthians chapter 6, 9-12, itong sabi ni Pablo, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palinlang sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon, ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Maaring may magsabi, pwede kong gawin ang kahit ano. Totoo yan. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Kaya kahit pwede kong gawin ang kahit ano, hindi naman ako paalipin dito. Napakaganda na sinabi ni Pablo dito sa mga taga-Korinto. Sabi niya, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. You will not inherit. Ibig sabihin, nung araw po, ang iniisip kong pagmamana ng kaharian ng Diyos, pag namatay ka na at naroon ka na po sa langit, yun po ang iniisip ko. Pero nung maintindihan ko po, yung kingdom concept, ano po? Yung konsepto ng kaharian, nung lumalawak na yung kaunawaan ko sa konsepto ng kaharian, at narito na nga po ang kaharian ng Diyos, ano po? Ay yung pong kaharian ng Diyos na ito ay pwede mo nang ma-experience yung mga ipinapangako nito sa buhay dito sa daigdig na ito, ano po. Kaya alalahanin po natin, pag-aralan natin yung living in the dimensions of the kingdom. At ang isa po doon binanggit ng mentor natin sa ano po doon,
pag namumuhay ka na sa mga batas sa prinsipyo ng kanan, you will inherit the kingdom dito sa daigdig na ito. Kaya nga, ang bilin dito din po, huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral. Ibig sabihin, kung ipinapamumuhay pa natin ang immoralidad, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw tayo, sakim, lasenggo, mapanlait, mandarambong, hindi natin ma-experience yung magandang buhay na ipinapangako ng kaharian ng Diyos sa daigdig na ito. Dahil ang isang konsepto po talaga ng kaharian, nung maintindihan ko, ay extend ang kanyang kaharian sa isang foreign territory. Kaya ganoon ang ginawa ng Diyos, yung kaharian ng langit, in-extend dito sa earth. At dito pa ay pwede na nating ma-experience yung kung ano yung buhay doon sa langit ay maranasan natin dito. Kaya lamang ang kinakailangan ay lubos nating sundin ang lahat ng mga itinatakdang batas ng Diyos sa kanyang kaharian. Ano po? Kaya nga sabi niya dito, hindi pwedeng ma-experience ng isang magnanakaw. Kaya nga kung tayo ay nagnanakaw ng ikapu natin, mga kapatid, doon pa lamang ay disqualified na tayo para iparanas sa atin ng Diyos ang masaganang buhay pinansyal bilang pantustos sa layunin ng ating buhay. Kaya nga pag ang isang mananampalataya ay magnanakaw siya ng tithes, hindi siya marunong ng prinsipyo ng sowing and reaping, hindi mo pwedeng matuklasan yung purpose mo. Dahil kung matuklasan mo man yung purpose mo at nilalabag mo ang batas na ito, hindi ka pa rin tutustusan at hindi ka susuportahan ng kaharian ng langit. Kaya napakahalagang maintindihan itong bagay na ito. Ano po? Kaya sabi ni Paul, maaaring may magsabi, pwede kong gawin ang kahit ano. Totoo yan. At ganun nga ang ginagawa ng marami sa Korinto. Kasi nga, may grasya naman talaga ang Diyos. Totoo po yan. Ngunit hindi lang lahat ng bagay makakabuti sa atin. Dahil siyempre, mahadlangan yung tustos ng kaharian ng langit sa buhay natin. Kaya kahit pwede kong gawin ang kahit ano, hindi naman ako paalipin dito, sabi ni Pablo. Ang isa pa, sabi rin sa Romans 12:2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Tatandaan po natin, ang pag-uugali po ay resulta ng pagsunod sa batas. If the citizens obey the laws of their country, it will become their culture. At naalala ko po, nung tayo nasa kaharian pa ng kadiliman, yung pong mga pag-uugali, nung tayo'y nasa kaharian ng kadiliman, ay resulta po yon ng pagsunod natin sa batas ng kaharian ng kadiliman. Kasi sa kaharian ng kadiliman, pag ikaw ay ginawa ng masama, gawin mo rin masama. Pag ikaw ay dinaya, dayain mo rin. Pag ikaw ay niloko, lukuhin mo rin. Kaya nga po, ang bilin ko sa mga kapatiran ng mga mananampalataya, kung kayo magkakaproblema ng mga bagong mag-asawa, huwag kayong hihingi ng payo sa mga hindi mananampalataya. Dahil papayuhan nila kayo kung ano yung batas ng buhay ng mundo na kanila kinaroroonan, yun di papayo sa inyo. Kung diluko ka ng asawa mong lalaki at ng babae siya, tingnan mo ako, tularan mo ako naman ng lalaki. So kaya napakahalaga na hindi basta-basta tayo huhingi ng payo sa taong kahit pa sabihin natin ninong-ninang natin niya, pero kung iyan naman ay hindi nakakaintindi ng batas ng Diyos, ay iyan po ay hindi po makakapag-solve ng problema. Mayroon namang mga mananampalataya na kung ang masawa hindi magkasundo, ang payo nila ay kayo ay maghiwalay. Lagi kong sinasabi, pag ang payo ng inyong ninong at ninang ay maghiwalay kayo dahil hindi kayo magkasundo, hindi kayo kakampi ng Diyos, kakampi kayo ng demonyo. Ano po? So kaya nga ang pag-uugali ay resulta ng pagsunod sa batas. Ano po? Kaya ang sabi rito ni Pablo, huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga taong mga mundo at mababago lamang ang pag-uugali natin dahil tayo nanggaling sa mundo, dala natin ang ugaling makamundo, mababago lamang iyan kung tayo po
ay lalawak ang kaalaman at kaunawaan sa mga batas na itinatakda ng Diyos sa buhay. Ang pagbabago ng isip at pamumuhay ay nangyayari sa pagkakaroon ng bagong kaalaman at kaunawaan na inilalapat sa buhay. Ano po? Yung mga bagong batas, bagong kaalaman tungkol sa mga batas ng Diyos at kaunawaan na inilalapat sa buhay. So kaya mga kapatid, maliwanag sa atin naman na ang sabi ng Colossus 1:13, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves." Diyan po tayo nanggaling eh. Kaya nung dumating tayo sa kaharian ng Diyos, ang malaking challenge sa atin ay yung kulturang makamundo, makalaman, ay establish na tayo doon. Kaya yan ang malaking challenge, mga kapatid. Ano po? Pero pag titingnan natin, ang salita ng Diyos, hindi imposible iyan. Hindi imposibleng mabago yan. Dahil meron na tayong, unang-una, tayo po, ang sabi ng Bible ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaya according to Romans 6, pag ating binasa doon, pinag-aralan, tayo kasamang ni Kristong namatay through baptism. We are identified to the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. At ang sabi noon ni Pablo, upang malagot yung kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Yun ang isang, nawala na rin ang ating kasalanan na hindi na po napuput sa atin ng Diyos dahil si Kristo ang naging pampalubag loob sa puot ng Diyos sa kasalanan na ating pong nagawa. Ano po? Siya rin ang gumawa, siya na naging pantubos. Siya rin po ang gumawa ng para tayo'y makipagkasundo sa Diyos, reconciliation. Kaya tayo'y tinatanggap ng Diyos dahil kay Kristo. Pero huwag nating kalilimutan na ang batas ng kaharian ng Diyos ay dapat nating malaman, maunawaan, at sa pamamagitan din ng grasya ng Panginoon sa ating buhay, ay atin pong masunod ang lahat ng mga batas ng Diyos na iyan na itinatakda sa buhay. Kaya nga, mga kapatid, when you come to the kingdom of God, your life was already developed and established through the laws and principles of the kingdom of darkness. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng mamuhay sa kaharian ng Diyos and try to obey the laws of the kingdom of darkness. Hindi natin pwedeng dalahin. Kaya kapag hindi natin naintindihan itong mga bagay na ito bilang mga lingkod ng Diyos, hindi rin ito maunawaan ng ating mga kapatid na pinangungunahan. Kaya tayo mga naglilingkod sa Panginoon ay kinakailangang lumago ang kaalaman at kaunawaan sa bagay na ito upang malinaw din nating maituro sa ating mga kapatid. Ano po? Kaya napakaganda nung ipinasa sa atin ni Pastor Wilbert, yung the value of laws in kingdom living. Napakahalaga po noong itinurong iyon ni Miles Monroe. Ano po? Tatanda natin, when you come into the kingdom of God, the country of God, you must throw off the laws that you were living in your former country. Kinakailangan yung dating alam mong batas na siya mong inilalapat sa buhay, ay kinakailangan iwaksi mo ito. Ano po? And you must come under the laws of the kingdom of heaven. At yung kaharian ng langit na kung saan ikay mamamaya na, ay dito ka dapat magpailalim. So, you cannot live in the kingdom of God and claim to be His citizens and then disobey His laws and try to live to other standards. Hindi pa pwede. Kaya nga sabi ni Paul in Ephesians chapter 5, verses 1 to 5, follow God's example, therefore as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you, there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving.
For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So maliwanag si Pablo dito. Ito rin ang sinasabi sa Efeso, ano po? For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person. Kaya nga isang mananampalataya na hindi niya isinasakatuparan yung batas pang-pinansyal na itinatakda ng Diyos sa kanyang kaharian, anong masasabi natin? Greedy person. Anong masasabi natin? Hindi lang greedy person, selfish person. Kung kaya kahit ang isang mananampalataya, marami siyang bagay sa kanyang buhay, pero ayaw niyang tuparin ang mga batas na itinatakda ng Diyos sa buhay, hindi rin siya masisihan doon sa kanyang mga tinatangkilik na yon. Naalala ko yung isang parables ng Panginoong Jesucristo, isang mayaman, umani ng sagana, ang ginawa niya, giniba yung kanyang malaking imbakan ng kanyang mga inani, nagpagawa ng malaki, at doon inilagay ang kanyang mga inimbak, at ang sabi niya, kaluluwa ko, magpakabusog ka, magpakaligaya ka. Pero ano sabi ng Panginoon, hangal na kaluluwa, ngayong gabi ko ngayong gabi ko kunin ang kaluluwa, ang iyong kaluluwa. Sino kayang may makikinabang sa iyong mga ari-arian? Kaya nga po sinasabi ko sa mga kapatiran, kung kayo ay may sinasabi sa inyo ang Panginoon na halagang dapat ibigay sa kaharian ng Diyos para isulong ito, at ayaw niyong ibigay, nako, mapanganib iyan, mga kapatid. Tatandaan natin ang konsepto sa kaharian ng Diyos, wala tayong pag-aari. Tayo'y katiwala lamang ng Diyos sa lahat ng naririto. Tayo ay hindi siyang may-ari. Kaya lang, sabi ko nga po, sa konsepto ng demokrasyang gobyerno, tayo po'y lumaki na tayo ay mayroong pag-aari. Mayroon tayong pag-aari. Kaya pag hindi natin naintindihan yung konsepto ng kaharian ng Diyos, at doon pa rin sa konsepto ng demokrasyang gobyerno, tayo humakbang sa ating buhay, mga kapatid, hindi natin masusunod ang batas na itinatakda ng Diyos sa kanyang kaharian. At yun ang maging hadlang upang ating tamasahin yung magandang buhay na pinapangako ng kaharian ng langit kahit tayo ko'y nasa daigdig na ito na nagdadaranas ng krisis. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit itong mandato ng pagsunod sa mga batas ng Diyos ay napaka-importante sa ating buhay. Para bang ang sinasabi ng Panginoon in this passage, God is saying, if you want my lifestyle, my promises, my commitments, and my benefits, you have to obey my laws. Yun yung sinasabi sa Deuteronomy na ating siyang timbers kanina, ano po. God's intention and desire for us is to become a community of heaven on earth. Yun talaga ang intention, yun ang ninanais ng Diyos sa atin, na magi tayong community o pamayanan ng langit dito sa planetang Earth. Dahil nga po, sabi ni Miles Monroe, the original purpose of God is to extend His kingdom to earth by establishing a community of kingdom of heaven on earth. Nung hindi ko po naintindihan yung konsepto ng kaharian, hindi ko po maunawaan yung sinasabi niya ni Dr. Monroe. Na doon pa lamang sa Genesis, yung palang pagkakalikha ng earth, ang layunin ng Diyos ay extend ang kanyang kaharian dito sa earth. Dahil yung nature ng kingdom government, extend ang kanyang kaharian dito sa earth. Ano po? At ang gusto ng Diyos ay magkaroon ng komunidad ng kaharian ng langit dito rin sa daigdig. Kaya yung prayer ng Panginoong Jesucristo, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano po? Alam naman natin yan sa Revelation 11:15, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever. Sa Matthew 16 naman, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So yan po talagang layunin ng Diyos, yan ang plano ng Diyos. Kaya nga, tayong mga mamamayanan ng kaharian ng langit, kinakailangan mag-grow tayo. Kinakailangan mag-mature tayo. Kinakailangan maunawa natin ang bawat batas
ng kaharian langit sa iba't ibang aspeto ng ating buhay upang ang buhay natin, mga kapatid, ay magi tayong instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa daigdig na ito. Ano po? Yan po mga kapatid, the purpose of God was to establish a community of the kingdom of heaven on earth. Kaya nga, what is God's goal for calling His people? To create a community. What is a community? Ang community po sa Tagalog ay pamayanan. A community is a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common. Kayo ay kalipunan ng mga tao na namumuhay sa isang lugar, katulad sa daigdig na ito. Tayo mga mananampalataya na mamamayan ng kaharian ng langit, nasa iba't ibang bahagi ng daigdig na ito, na kung saan dapat tayo ay mayroong katangian na kung saan ay nagkakapare-pareho tayo. At yan ay sa pamagitan ng pamumuhay natin sa mga batas ng kaharian. Kaya nga, ano ang mga katotohanan dapat nating maunawaan? Community is a product of law. Because without law, there can be no community. Kaya nga, all born again, lahat tayo mga ipinanganak na muli, ay kinakailangan magkaroon ng kaalaman, lumawak ang ating kaalaman, kaunawaan, at i-practice natin ang mga batas ng kaharian upang kung magkagayon, yung komunidad ng kalangitan ay makita sa planetang ito. Makita sa planetang ito. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kayo ang ilaw, kayo ang asin. Kaya nga po sabi ko doon sa mga kapatiran namin, kung kayo nasa edukasyon, kayo ang ilaw diyan. Kung may nabubulok diyan, kayo ang magpe-preserve diyan. Kung kayo nasa gobyerno, huwag kayong alis diyan, huwag kayong magre-resign. Ano po? Nung araw, nung hindi ka po naintindihan, at wala pa akong kingdom mindset, marami po kahit sa mga pastor, yung halimbawa ay magandang trabaho at mahusay, pinapag-resign at pinapaglingkod dito sa church. Hindi po ganoon ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon na kung saan ay lumalaganap ang mensahe ng kaharian. Ano po? Pangalawa, na dapat nating maunawan, community is submission and commitment to a common set of laws and principles. Community is submission, pagpapasakop, commitment, pagtatalaga, to a common set of laws. May mga batas na pare-pareho kayong sinusunod. Ano po? What makes a community in any country is that they all submit and adhere to and they commit themselves to follow the same laws and principle. Halimbawa po, ang nursing community, nursing is a profession with common set of laws to adhere. Ganon din po ang mga lawyers, the legal community. All lawyers must adhere to a common set of laws, ethics, and behavior. Ganon din po tayo mga kapatid. Kaya nga nakakalungkot at sabi ni Pablo, pareho kayong magkapatid sa mananampalataya, magdidimandahan pa kayo sa hukuman sa harapan ng mga hindi unbeliever. Kaya nga sabi niya sa mga taga Korinto, mahiya naman kayo, wala na bang marunong sa inyong humatol ng mga bagay na yan? Hindi ba nyo alam, darating ang araw, tayo ang hahatol sa mga angels. Ano po? Kaya nga, ang community, ibig sabihin, ang bawat isa ay nagkakasundo na sundin ang lahat ng mga ipinag-uutos doon, ang mga batas, and they automatically produce a community. Ano po? A community is not just a lot of people together. A community is built from laws. Doon maitatatag yan. Sorry po. In Exodus 12:19 sa NIV, for 7 days no yes is to be found in your houses. And anyone, whether foreigner or native born, who eats anything with yes in it must be cut off from the community of Israel. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, for 7 days, walang libadura na masusumpungan sa inyong mga tahanan nung sila'y nasa wilderness. At sino man, whether foreigner or native born, who eats anything with yes in it must be cut off from the community of Israel. Kaya nga in this instance, God is talking to the community of Israel that those who will not obey must be cut off from the community. Para po sa ating lipunan, kapag ikaw ay
lumabag sa batas, let's say sabihin natin ikaw ay sabihin natin ang kasalanan mo ay yung tinatawag na pagpatay. Pag ikaw po ay nakapatay sa ating batas, ay ikaw po ay makakalabos. Ibig sabihin yung mariremove ka from the community. Yung dating pribilehiyo mong ginagawa na ikay malaya makapaghanap buhay, mapuputol. At yung gobyerno ay hindi ka susuportahan hanggat ibig sabihin hindi ka susuportahan dahil nga nilabag mo yung batas ng ating lipunan. Hindi ka pwede makapagnegosyo, hindi ka pwede makapaghanap buhay. You are removed from the community. So kaya nga, sa kaharian po ng Diyos, kapag ang mga batas na ito ay ating nilalabag, yung pagtustos ng kaharian ng langit, hindi po natin ma-experience sa daigdig na ito, mga kapatid. Bakit? Kasi, kumbaga, kahit tayo pare-pareho nasa isang iglesia, pero kung ikaw ay lumalabag sa batas, na patuloy sa batas ng kaharian ng langit, hindi ka tustusan ng pagpapala ng kalangitan. Kaya sabi, yung sumusunod lamang ng kalooban ng aking Ama sa langit. Kahit iko'y lingkod ng Diyos, kahit iko'y pastor, kahit iko'y gumagawa pa ng himala, kahit iko'y matindi ang anointing mo sa pagpapaawit, matindi ka sa pag-worship, hindi iyon pwedeng maging, kumbagay, parang lisensya mo para ikaw ay tustusan ng kaharian ng langit. Hindi po. Ang kinakailangan yung mga batas ng kaharian ng langit ay dapat mong alam, naunawaan at iyong ipinapraktis sa buhay kung gusto mong tustusan ka. Yun po, mga kapatid. In other words, there is a law for the community. If anyone violates it, you will put out there. Kaya nga, mga kapatid, when you disobey the laws, you don't cancel your connection. You don't just cancel your connection to the thing you did. You actually disconnect from the whole community. Kaya nga, maging sa Israel, naranasan nila yan. Huwag daw mamumulot ng araw ng Sabat, namulot pa rin sila. Kaya nga sila na-remove from the community. Kaya nga, napakalaga maintindihan din natin ito, mga kapatid. Kaya doon sa pagpapalang gustong ibigay sa atin ng Diyos, sa proteksyong ibigay sa atin ng Diyos, hindi natin makuha ito, mga kapatid, sapagkat nilabag natin yung batas. Kaya yung pagpapalang kinakailangan natin ay hindi natin matanggap. Bakit yung mga law enforcer natin ay nilalagay ang tao sa bilinguan? Simply because they just break the law. To put person in prisons mean you are removing them from the community. Kaya kung anumang tinatamasang pagpapala ng mga law-abiding citizens sa isang community, yung na-remove sa community, hindi niya mararanasan yung pagpapalang iyon. The only way to get people in jail is through breaking the law. Kaya nga, what keeps you out of jail is also the law. Kaya yung pagsunod natin sa batas, obeying law is powerful because it can protect you from isolation. Sa Numbers 19:20, but if those who are unclean do not purify themselves, they must be cut off from the community because they have defiled the sanctuary of the Lord. The water of cleansing has been sprinkled on them, and they are unclean. Wherever you violate the law of a country, including the government of heaven, you are in danger of being cut off not only from the support of the government, but from the community of the blessed believers. Kaya inulit na naman ni Paul ito, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, pitch of rage, selfish ambition, dissension, faction, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Hindi natin ma-experience yung kaharian ng langit.
yung isinusuporta dito sa daigdig na ito. In essence, if you want to keep benefiting from the country's promises and the Constitution, you need on keeping the law. Kinakailangan mo sundin ang mga batas. At tatanda natin, no one keeps the law for you or for anybody or for somebody. No one. You cannot tell somebody and say, stop stealing for me or tell the truth for me. It's always yourself. Ikaw ang susunod. Hindi po pwedeng sabihin, ako nga'y sabihin mong, stop stealing for me. Hindi, ikaw ang gagawa niyon. Kaya nga sabi rito sa Bilang 15:13-16, ang lahat ng katutubong Israelita na mag-aalay ng mga handog sa pamagitan ng apoy bilang mabagong handog na makalulugod sa akin ay dapat sumunod sa mga tuntuning ito. Kung sa susunod pang henerasyon ay may mga dayuhang maninirahan kasama ninyo, panandalian man o permanente at gusto mag-alay ng mga handog sa pamagitan ng apoy bilang mabagong handog na makalulugod sa akin, dapat ay susundin din nila ang mga nabanggit na tuntunin. Kayong mga Israelita at ang mga dayuhan na ninirahan kasama ninyo ay pareho lang sa harapan ko at parehong kautusan lang ang tutuparin ninyo. Dapat ninyong sundin ang mga tuntuning ito at ang inyong lahi hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Pareho lang ang mga utos at mga tuntunin ang susundin ninyo at ng mga dayuhan na ninirahan kasama ninyo. Kaya nga po sa church, dapat maintindihan ng bawat kapatiran yung batas na tinatakda ng Diyos sa ating buhay bilang mamaya ng kaharian ng langit sa daigdig na ito ay dapat po pare-pareho tayong sumusunod kung gusto nating maranasan. Pero kung mayroong hindi susunod, hindi mo mararanasan yung mga ipinapangakong suporta at pagtustos sa iyo ng kaharian ng langit. Ano po? Kaya nga makikita natin, God gave legal instruction to Moses because He wanted to build a royal priesthood in a holy nation. The community is to have the same roles for them and the aliens. Ano po? Kaya nga sa ating bansa, if anyone moves into your country, they cannot bring their laws with them. Ano po? Hindi nila pwedeng dalhin. If someone comes in and if they are not legal immigrants, but they join you as an alien, they must submit to the same laws. Ganon din tayo. Ano po? Pag tayo'y naging immigrant sa ibang bansa, hindi natin pwedeng dalahin yung batas sa Pilipinas doon sa bansang nilipyatan natin. When you come to the body of Christ and become citizens of the kingdom of heaven on earth, you cannot bring your own law or the law of your former country, the kingdom of this world. Hindi pwede. Kaya hindi pwede sa atin ang lying, stealing, cheating, fornicating, hating, not forgiving. Hindi tayo. All the promises of God's government will be cut off to you. Hindi niya ipagkakaloob. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na, Lord, naglilingkod ako sa iyo, pero hindi ko naman sinusunod ang iyong mga batas. Hindi pwede yun. At bilang mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito, hindi natin pwedeng dalahin yung mga batas ng dati nating kahariang kinabibilangan. Ano po? Kaya nung sabihin ng Diyos kay Moses 6,000 years ago, thou shall not steal, that law is still true today. Hanggang ngayon, hindi nababago yan. Kaya nga po mga kapatid, divine laws are permanent. But laws made by human can change by both. Nangyari po yan sa sa Rome. Yung kanilang itinalagang gay bishop. 70 bishops in Rome, inignored nila yung Bible at nagbutahan sila para sa kanyang ordination. At niratified nila yung kanilang ordination but they ignored the Bible. Hindi po nila sinunod yung Bible. They shifted to democracy and voted against God's law. Yun po ang ginawa nila. Tatanda natin, God's laws or principles are permanent. Kaya nga, nagbago ba yung law of gravity mula nung panahon ni Eva na Adan? Hindi. The law of sowing and reaping, the law of day and night, the law of aerodynamics, the moral laws, hindi po nagbabago yan. Kaya sabi ni Moses sa Numbers 15:15-16, the community is to have the same rules for you and for the foreigner residing among you. This is a lasting ordinance for the generations to come.
You and the foreigner shall be the same before the Lord. The same laws and regulation will apply both to you and to the foreigner residing among you. Kaya nga, God's laws in His kingdom does not adjust for you. You are adjusted to it. Hindi mo pwedeng i-adjust ang batas ng kalangitan, permanent yan. Ikaw ang mag-a-adjust. Ang iyong buhay. Oho. Anong nangyayari sa ating mundo? Maging sa iglesia, sa ating kasalukuyang panahon. Ano po? We become humanists. What is humanist? Humanism is when a man becomes the measurement of their own law. He becomes the source of what is right and wrong. He has no reference apart for himself. Therefore, he becomes the measure of good and bad. Yun po ang humanist. Kaya nga po, ang democratic government, ay ano po ito? Humanism po ito. Kaya nga ito ay government of the people, for the people, and by the people. Kumbaga, ang Diyos dito doon sa preamble, ano po lang, ay palamuti. Hindi nasunod ay siya. Tatanda natin, majority just does not rule in God's kingdom. Bakit? Kasi God rules. Oho, God rules. Kaya po sa hapong ito, mga kapatid, ay napakahalaga na ito pong unawain natin at palawakin natin ang ating kaalaman at kaunuan sa mga batas ng kaharian ng langit. Upang kung magkagayon, yung ipinapangako ng kaharian ng langit na ito ay maranasan na natin dito sa daigdig na ito at kung magkagayon ay magi tayong instrumento ng Diyos na matagumpay sa pagsusulong ng kanyang kaharian ng langit sa daigdig na ito. Mga kapatid, sapagkat wala na akong oras at alam ko lampas na ako ng isang oras, ay sa susunod ko na lamang po ituloy ito pong mensaheng ito ano po. Marami pong salamat at nawa po ay kayo ay nakatanggap ng pagpapala ng mga salita ng Diyos na ating pinag-aralan sa gabing ito. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. God bless you all. Amen and amen.